day sa inyo, netizens. Ngayong araw nga, meron na naman tayong i-review na isang pambihirang motor. Personal favorite ko isang to. Sa short period of time na ginagamit ko siya, ngayon i-review natin siya with test drive, of course. Ito na nga ang Kymco DTX 360. Silipin natin ngayong araw. Tara! So, unang bahagi niya, netizens, very unique yung kanyang itsura. Kung makikita nyo, meron siyang daytime running light dito. It really adds a character sa motorsiklo. Tapos, naka-split LED na rin tayo na ilaw. Pati yung turn signals niya, netizens, ay all LED na rin. Modern na talaga yung kanyang characteristic. Ang nagustuhan ko sa isang to, wala siyang fender dito sa unahan. Para siyang meron tuka. May big part dito sa unahan na to. Halata mong rugged yung style niya at kayang sumabak sa mga off-road experiences. Dahil ang motor na to ay ginawa talaga para sa mga adventure. So, yung kanyang gulong, parang pang all-terrain, dual sport tires na. Tapos, meron din tayo ditong napakalaki na telescopic fork suspension. Sa unahan din, netizens, meron tayo ditong 3D emblem. Ayan, no, Kymco. It adds a premium look sa totality ng appearance ng motor. Plus, napaka-aesthetic din tignan ng kanyang windshield. Para mas maganda yung flow ng hangin at hindi tayo bugbog sarado kapag nasa high speed tayo. May pagka somehow like honeycomb yung style nung dito sa loob. Napakaganda. They pay attention to details talaga. Isa basta nagustuhan ko sa kanya, netizens, pagdating dito sa unang bahagi. Tignan nyo, i-start ko. Para siyang sasakyan. Bukod dito sa daytime running light niya, yung turn signals niya, syempre meron tayo dapat hazard button. Ayan. Sa hazard na yan, tahimik siya, di ba? Pero kapag nag-turn signals ka, para siyang sasakyan. Meron siyang sound. Lakas maka-ASMR. Tignan nyo. And then sa kaliwa, astig! Wow. Tapos, meron din siya, of course, na passing light. Ito siya. Yan. Split LED na yung ilaw niya. Hindi to masyado nakakasilaw sa mga nakakasalubong. And at the same time, mas malakas to pagdating sa mga nighttime. Ayan. Pagdating sa makina, meron tayo ditong overhead cam, 4 valves, liquid-cooled engine, kaya mabisa sa mahabang biyahe. Fuel injected na rin. And of course, 4-stroke, single cylinder mated with CVT. Automatic transmission na po ang isang to. So, ang kanya naman displacement, to be exact, it is 320.6 cc. Maximum power, meron tayo ditong 21.2 kilowatts at 7,250 RPM. Habang meron naman tayong maximum torque na 30 Newton meter at 5,750 RPM. Very torquey and powerful to based on my personal drive and experience sa motor na to. Talagang isang throttle mo pa lang, halos maiwan na yung kaluluwa mo. Good na good to pagdating sa mga uphill at kung magkakarga ka na mabigat, even with the OBR, or magpalagay tayo ng mga top box and side bag. Pagdating naman sa seat, very generous ang isang to. Though, napakalapad ng kanyang upuan, ang tendency mas bubuka ka kaya mas mahirap abutin yung sahig. So, tingnan natin kung abot ko. Yan. Napakalaki po ng motor na to. Pero, huwag kayo masyado ma-intimidate sa laki niya. Kahit sa Filipino height na kagaya ko, height is around 5'3 to 5'4, abot na abot at kayang imaneho ang isang to. Ang seat height niya, to be exact, is 800 millimeters. So, siguro, syempre, yung iba ma-intimidate na imaneho to. Pero once makabisado mo na yung kanyang bigat, mararamdaman mo lang naman na mabigat siya kapag ka na-traffic ka or huminto ka. Pero kapag tuloy-tuloy na yung biyahe, sobrang gaan po niya. And napakasarap imaneho. Napakaganda ng handling niya. Mas less yung tendency talaga na sumemplang ka sa ganitong kagandang handling na motor. But of course, it takes skills and experience para makapagmaneho nito. Para sa mga beginners, may konting adjustment pa. Dahil meron siyang timbang na 194 kilograms. May kabigatan, of course, compared sa mga small displacement na motor. Pero maxi scoot ang isang to. And for a maxi scoot scooter, maganda yung lapat niya sa ganong bigat. Naka-upright seating position din tayo dito. And since very generous kayong seat, siguradong hindi sasakit ang puwet mo sa mahabang biyahe. At pasasalamatan ka ng OBR mo dahil very generous din yung kanyang part dito sa likurang bahagi. Premium looking din ito with some stitches and of course two-toned na rin siya. Meron tayong gray dito sa gitna and then black sa likuran. Parehas matte yung finish niya. So very elegant looking talaga. Of course, keyless na rin po ang isang to, netizens. Napaka-convenient talaga kapag keyless ang isang motorsiklo. Ito lang yung susi niya. No buttons to worry about. Lagay mo lang sa bulsa mo, good to go ka na. Dito mo na i-configure lahat kagaya ng pagbukas ng tangke. Pipihitin mo lang siya pag ganyan at ayun, bumukas na nga
siya. Dahil keyless entry na siya, dito mo na i-configure lahat, netizens. Tapos, pag binuksan mo siya, na meron na tayong fully digital na meter panel, you have all the information that you need. And isa to sa may pinakamagandang panel gauge na nakita ko kasi napakalaki ng sakop niya. Very visible ito, lalong-lalo na sa mga malalabo ang mata. Kitang-kita mo yung inyong RPM indicator, top speed, speedometer. May orasan din, of course. May engine check, may TCS indicator, odometer, fuel gauge, voltmeter, temperature check, ABS indicator, at marami pang iba. Pwede mo siyang i-configure dito sa may kanang bahagi niya kung gusto mong tignan yung mga trip meters mo. Pwede mo ditong baguhin and i-reset. Meron din tayo ditong DTX emblem sa unahan, pride of ownership, small details na nakakapag-add premium looks sa isang motor. Sa mga switches naman, netizens, meron tayo ditong TCS button, meron din tayong passing light, high beam and low beam, turn signals, and busina. Lakas ng busina niya. Sa kabilang bahagi naman, netizens, nandito nga yung mga configurations para sa ating panel gauge. Meron din tayo ditong kill switch, start, and meron tayong electric start dito, and of course, meron ding hazard switch. Yan, pag naka-on yan, naka-hazard na tayo. Sa configurations na to, netizens, napakadali kasi kapag pinihit mo siya, bubukas yung kanyang fuel tank, ganito. Yan. Speaking of fuel tank, meron tayo itong fuel tank capacity na 12.5 liters. At sa mga nagtatanong, since Maxi scooter ang isang to and medyo mataas yung displacement niya para sa pang-araw-araw na pamumuhay, meron tayong 25 kilometers per liter yung aking nakuha based on my driving experience. Still may vary, of course, depende sa inyong throttle hobby. Yung iba sa inyo, pwedeng mas matipid pa. Maaring iba naman, maaring mas mataas pa yung makuha ang gas consumption. Yung sa akin kasi, magkahalong city driving na on urban, city traffic, and of course, with OBR, etc. And dito mo na rin, of course, bubuksan yung kanyang pinaka-seat. Buksan natin yung seat. Pihitin mo lang siya papunta doon. Bukas na yung seat. So, ito yung kanyang seat storage, netizens. Napakalaki na kanyang seat storage. Meron pa tayo dito parang hydraulics. So, it stay on place kapag meron nito. Parang sasakyan na talaga yung datingan niya. And isa pa sa nagpa-premium yan dahil meron siyang ilaw dito. Maliit na bagay yan siguro para sa inyo, pero for me, very useful talaga yan. Lalo na kung may checkpoint, titignan nyo yung papeles ninyo, kung ito ba yun. Makikita nyo din yung hinahanap ninyo kung sakaling halo-halo na dito yung mga gamit ninyo. Very useful to sa madidilim na lugar. Tingnan natin kung kakasya yung helmet. So, check natin kung kakasya itong ID Spartan namin na 2,850 lang. Available sa Shopee, Nedishop. Pwede nyo siyang i-check. Or pwede nyo kami i-visit dito sa aming physical store. Thailand made to. Large. Tingnan natin kung kakasya yung large na helmet. Lagay lang natin dyan. Yan. Lagay natin dyan. And sara natin. Yun! Kasyang-kasya. Full face helmet, diba? Testing natin kung kakasya ng isa pang half face helmet. Testing ko lang kung kakasya yung isa pang half face helmet. Meron tayo ditong ID CR1. Ayan siya. Yung classic half face helmet natin. For only 307.50 available dito sa Shopee. Nedishop. Hoy, kasya! Kasya yung isang full face at isang half face helmet. Ayan, netizens. Ganun kalaki yung kanyang seat storage. Very useful yan. Hindi mo na kailangan magdala ng bag kapag babiyahe tayo ng malayo. So, netizens, kung makikita nyo, meron tayo itong dalawang position para sa ating paa. Napaka-importante sa akin, of course, sa mga Maxi scooter na meron siyang cruising style na pwede mong i-extend dito yung paa mo. Imbis na nandito lang siya, kapag nangangalay ka na, pwedeng dito. For more relaxing sitting position kapag mahaba yung biyahe. Goods na goods. Plus points talaga yan. Kasyang-kasya dito kahit mga lagpas 6-footer pa na driver. Para naman sa mga short riders, of course, you have so much legroom that you will ever wish for. Napakaganda rin netizens sa kanyang mga brake levers. Hindi siya basta-basta quality lang. Of course, adjustable pa siya. At makikita mo na rugged ng motor. Pwede talagang pang off-road kapag merong handguards na built-in. Sobrang strong na character niyan para sa isang motorsiklo na Maxi scooter. Pwede pang city driving, relax mode, and of course, pwede rin sa mga tawid ilog. Astig, di ba? Sana pala nung nabagyo, tinesting ko to sa baha. Napakaganda ng kulay niya, netizens, kung makikita niyo siya sa personal. Pero I think sa direct sunlight, army green po yung kulay nitong paint job niya dito. Magka-blend yung army green and black. May mga glossy finishes din siya sa mga gilid-gilid. Pero ang nagustuhan ko, minimalist lang siya. Meron lang tayo ditong decals na DTX 360. Tapos, pati yung kanyang pillion ride step, itong tapakan ng angkas, napaka-neat ng design. Parang part siya ng whole assembly dito, pero nabubuksan pala. At meron din siyang pinaka-rubber dun sa unahan. So,
So, goods na goods talaga. And durable, tatapak-tapakan kahit sampahan. Tapos, very sporty naman at napakalaki ng kanyang muffler. Yung heat guard niya, it gives the rugged look and sturdy feels dito sa part ng tambucho. Sa suspension naman, meron tayo ditong unit swing na dual shocks. Kaya maganda yung feedback niya kahit gaano pa ka-bumpy yung roads. Pero of course, yung iba, pwede naman kayo magpapalit ng mga aftermarket kung yun talaga yung mas trip nyo na play. Yung grab bar naman niya, netizens, napaka-sturdy rin ng feeling. Ito siya, oh. Maganda yung paint job niya, glossy siya. Nagkaroon ng transition from matte fairings, tapos nag-jump into glossy handle grips. Ang ganda ng blending. Ito naman yung kanyang airbox, netizens, and CVT na nga siya, of course. Pagdating sa gulong, harap at likod, disc brake na, and dual channel ABS po siya. So, very safe ito, lalong-lalo na sa mga sudden brakes. Sa ganito kalaki at ganito kabigat na motor, dapat talaga na standard na yung anti-lock braking system para maiwasan natin yung mga accidents. Dagdag mo pa doon na meron siyang TCS or traction control system na very useful, lalong-lalo na ngayon na tag-ulan kapag napadaan ka sa mga malulumot na lugar, madudulas na lugar. Kasi ang ginagawa niyan, kapag ka na-sense niya na hindi pantay yung ikot sa likuran, harmonious or synchronized yung ikot ng likuran sa unahan, papabagalin niya yung nandito sa likuran para hindi ka tuluyang madulas. Naranasan ko na siya one time nung ako'y madulas doon sa may part na lumot. Dahil nadulas ito at mas bumilis yung ikot nito, pinigilan ng traction control system yung tuluyang pagdulas at tuluyang pag-ikot ng mabilis ng gulong nito. So very useful siya and safe na safe talaga. Confident ka na isabak ito sa mga off-road experiences and even sa mga kalsada na hindi pa well-established or mga bitak-bitak pa. Yung iba naman mapuputik, yung iba naman malulumot. Parang weatherproof talaga ang motor na to. Yun ang gusto ko sa kanya. Kahit saan mo gustong dalhin, kayang-kaya ng motor na to. You have all the confidence that you need. Isa sa mga plus points sa akin is yung kanyang taillight, netizens. Very modern looking na siya. Futuristic yung style niya. May LED tayo dito ng mga turn signals. Pati yung pinaka brake light niya is LED. Ang hindi lang LED is yung kanyang plate light. But good thing na meron pa rin siyang integrated na ilaw for the taillight. Meron din tayo dito mga reflectors. Pati sa unahan, added visibility sa gabi. Isa talaga sa plus factor kapag ka maganda yung taillight. Kasi kapag sa traffic nauuna ka or nauuna yung motor na to at nakasabayan mo, lalo na kung ikaw yung may gamit, ito yung mga nakikita nila all the time. Yung kasing front face, makakita mo lang yun kung kasalubong mo yung motor. Pero kung kasabayan mo siya, mostly yung gilid at saka itong taillight. Ang motor na to, netizens, ay isang adventure crossover. Kaya kung makikita nyo yung design niya, pati sa gilid, very rugged. Para siyang may cage dito. Itong glossy part, para siyang built-in na crash guard kung titingnan nyo lang yung looks niya. Pero of course, wala pa tong crash guard na built-in. Mayroon din tayo dito emblem na TCS. Dito pa lang sa side na to, very appealing na siya sa akin. Napaka-astig and bruskong-brusko tingnan ng motor na to. Of course, hindi mawawala yung standard natin na meron din siyang kill switch sa kanyang side stand. So kapag naka-side stand siya, hindi mo siya mapapastart. Kung nakabukas naman ang makina tapos nag-side stand ka, mamamatay yung makina. Meron nga pala siyang bore and stroke na 75.3 by 72 mm. Ang mga size naman ng gulong niya sa unahan, meron tayong 120 by 80 by 14 tubeless tires. Habang sa likuran naman ay meron tayong 150 by 70 by 13. Tubeless na rin, of course. Napaka-slick din na meron siyang bulsa na headset. Yung kabila is talagyan siya ng coolant. Ito naman sa kabila, ito talaga yung pockets niya. So, itong bulsa niya, meron na siyang built-in na USB charger. So, cable na lang ilalagay mo. Hindi mo na kailangan ng any adapters. So, syempre, hindi matatapos ang review na to kung hindi natin i-check kung kasya ba tong aking iPhone 13 Pro Max 1TB fully paid dito sa kanyang bulsa. Yun, kasya yung ating iPhone 13 Pro Max 1TB fully paid dito sa kanyang bulsa. Pasado, astig. Ang displacement nga pala ng motor na to, netizens, is 320.6cc and to be exact sa papel, 321cc siya. So, hindi pa po siya expressway legal. Ang color na available nito ay meron tayong green. Ito siya, yung matte green. And then, meron din tayong orange. At sa mga magtatanong naman ay meron siyang SRP na 239,000 pesos. So, ang tanong, para kanino ba ang motor na to? Sulit ba siya? For me, mas gusto ko ang motor na to compared sa mga regular touring scooter or maxi scoot lang dahil crossover style na nga siya. So, kayang-kaya na niya kahit yung mga semi-off-road experiences or even siguro yung mga light trails, kayang-kaya na ng motor na to tawid ilog. Head turner na rin siya sa kalsada. May wide handlebars. Napakasarap ng mobility niyan. Ganda ng handling niya. And abangan ninyo, of course, gusto niyo mapanood yung aking driving test na pure driving lang dito sa motor na to. I-upload ko yan soon. So, stay tuned lang kayo, netizens. Ikaw, netizens, ano masasabi mo sa motor na to? Nagustuhan mo ba siya? Kung meron ka maidadagdag sa motor na to, ano yun?
Ano pang ibang mga motor ang gusto nyo mapanood next vlog? Comment your thoughts below. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a heart. Follow this page for more. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye now.